Mahilig ka rin ba sa pandesal? Tara, gawa tayo ulit ng pandesal with cheese na. Gagawa tayo ngayon ng cheese pandesal. Mayroon ako ditong 1/4 kilo na harina. Lagyan ko na rin ng asin, yeast, at maglagay na rin ako ng asukal at lagyan ko na rin yan ng mantika. At saka lagyan ko na siya ngayon ng tubig. Ihalo lang hanggang sa matunaw lang din yung asukal at isabay na rin yung harina. At pagkatapos niyan, masahin natin yan ng mga at least 5 minutes. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back. At i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Pagkatapos natin yan masahin, i-rest ko muna ulit yan ng mga 1 hour lang. After 1 hour, ganito na yung ating dough. Umalsa na rin. Tanggalin muna natin yung hangin at saka hatiin na natin yan o bilugin. Depende sa iyo kung gaano kalalaki ang gusto mo. Depende din yan sa size na gusto mo. Basta ako, tinansya-tansya ko na lang din yan. Pero kung halimbawa gusto mo yan i-negosyo o pagkakitaan mo, ibinta mo siya, di sukatin mo o nasa sayo na yun kung para magpantay-pantay ang laki niya. At pagkatapos niya natin bilugin, ilagay ko na yan ang ating ipapalaman na cheese. Ganyan lang, ipa-flat ko lang siya at ilagay na rin natin yung cheese sa gitna. Ganyan lang, isasara lang ulit at siguraduhin mo lang na masara mo ng mabuti para pagka umalsa siya ulit mamaya, hindi siya bubuka. At saka na natin yan ilagay ulit sa breadcrumbs. At ituloy na lang natin yan sa paglagay ng cheese hanggang sa maubos lang natin yung dough. At ilagay na natin ulit yan doon sa tray na may breadcrumbs. At paalsahin ulit ng another 30 minutes. Saka natin yan lutuin sa kawali. Ito na, after 30 minutes, lumaki na ulit. Lulutuin na natin yan sa kawali. Sa pinakamahina lang na apoy. At takpan ulit muna natin para makulob lang yung init din. At pagkatapos yan, timean lang natin ng mga 10 minutes. After 10 minutes, babalik na rin na natin. Tingnan mo, napakaganda ng kulay, tamang-tama lang. At pagkatapos yan, antayin natin ulit ang another 10 minutes. At ready to serve na yan yung ating napakasarap na cheese pandesal. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, alam ko kayang-kaya mo tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Tikman na natin yung ating pandesal na talagang tamang-tama ang pagkagawa natin o pagkaluto. Napakalambot niya. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!